At ito na nga ang aking cake. Sa araw na ito ay ang aming pag-alis sa puntang Batangas. Ito nga pala ay matagal na namin napag-usapan na sa aking birthday ay mag-rides kami ng Batangas. Pag-alis nga namin ay dumaan muna kami sa gas station. Papagas muna kami pa full tank ba para dire-diretso ang biyahe. Dahil mahirap na yung kung kailan nandun ka na sa gitna ng kalsada saka ka magpapagas. Matagal nga na namin itong plano na doon ako mag-celebrate sa aking birthday. Kasi ngayon lang naman to. Taong-taon naman hindi talaga ako naghahanda sa amin. Pero ngayon naisipan namin mag-rides. So binabagtas na nga namin ang kahabaan ng kalsada papuntang Batangas. Andito na nga kami sa Tagaytay. Dahil alas 5 pa lang nag-prepare na kami para makaalis. Pero hindi naman eksaktong alas 5 ay alis agad kami. Siyempre mag-aayos muna kami ng mga daladalahin aming ikakarga sa aming motor. Pagdating na nga ng mga bandang alas 9 ay nagutom ng aking mga kasama at pati kami din. Dahil pag alis nga namin ay hindi talaga kami kumain. Ganon talaga kami pag nara-rides, hindi talaga kami kumakain dahil syempre kumakain na yung oras sa paghahanda pa lang. Talagang gutom na nga kami dyan. Ako talaga hindi ako kumakain sa umaga ng kanin, pero sa mga araw na ito, sa mga oras na ito, ako talaga ay gutom na. Kaya naghahanap ka na nga kami ng aming makakainan. Andito na nga po pala kami sa Tagaytay at dito na kami kakain. Naghahanap lang naman kami ng aming makakainan na siguro mura at wala naman siguro mura dito sa Tagaytay, no? Kaya kung saan na lang kami abutin ay kung saan kami abutin ng medyo maliit lang na kainan, doon na siguro kami hihinto. Dahil nagugutom na talaga ako at siguro pating aking mga kasama. So andito na nga kami sa lugar kung saan kami kakain at guys, ito yung kinainan namin noong nagpunta rin kami dito sa Kasalan. Ito yung lugar na ito talaga. Pagdating nga namin dyan ay agad naman kami nag-order. Ang order namin ay lomi lang naman mayroon dito, Paris or ano pa. Yun lang, pansit. Order ba kami ng pansit? Hindi yata. So makikita nga dito ang panahon na super pagi o dapat nakikita namin dyan yung Taal Lake. Sa mga oras na ito ay hindi talaga napakakulimlim. Pag alis nga namin ng Manda ay makulimlim talaga. Buti na lang at nakisama ang panahon. Kung nagkataon na mainit, luto kaming lahat. Buti na lang ay hindi. So dito na nga ay bumili kami ng isda na aming ulamin, pang-ihaw, pang-ulam, or pang-pulutan na rin. Nandito na nga kami ngayon sa Lian, Batangas. After 5 hours nakarating din kami. So ayan na nga, aakyat na kami sa aming kwarto. Pagdating dito ay naghiga-higa muna kami, nag-relax muna at nagpahinga sandali. At pumasok namin dito yung ahente ng kwarto at maniningil na. Hindi nga lang namin nabidyohan yung binibilang namin yung mga tagbe-20. Yes guys, tagbe-20 talaga yung naipon namin. Pagdating naman ng hapon, pagtapos ng mga kain, pagkatapos ng lahat-lahat ay dumiretso na kami sa dagat. Malayo kasi ang bahay na tinutuluyan namin papunta sa dagat, tatawid pa kami ng kalsada. Sa mga panahon na yan ay umaraw na nga. Ito ay bandang alas 4 na ng hapon. At ito na nga, hinatid na kami ng ahente papunta doon sa dagat dahil meron kaming floating cottage. Nagkaabil kami. Hindi po, libre lang po ito kasi basta merong senaryong nangyari. So ayan, nahanap pa yung cottage namin, tinuturo kung nasaan. Alam nyo kung nasaan? Andun pala sa laot. Pero hindi naman malalim yan. Medyo hanggang binti lang yung dagat kasi low tide na. Low tide na siya hanggang gabi. Bali, bukas pa yan ng umaga, lalaki ang tubig. So ayan na nga, may dala-dala na kaming aming pagkain. May tubig kaming dala, pulutan, alak. Siguro abutan na kami ng gabi doon. Malamang abutan kami ng gabi dahil mga kasama namin mga bagang.
So ayan na nga, marami din palang mga floating cottage dito. Iba-iba ang sukat, may malaki, may maliit. Syempre, iba-iba din ang presyo. Pero sabi ko nga, kami ay libre lang dahil may senaryo nga nangyari. Sinabi ko na kanina yun. What? So andito na nga kami sa dagat. Medyo mabato. Hindi masyadong mabato naman. Maliit na yung mga bato-bato. Pero pagdating doon sa gitna, meron doong malapad basa na bato. Ganon. Mabato talaga siya. Pero okay rin dan naman maligo. Hindi naman kasi may buhangin din naman. Hindi lahat bato. Ayan na nga at malapit na kami sa aming cottage. Ayan, may mga bit-bit na kayo, may dala-dala. Mayroon din sila dito mga banana boat, tapos may bangka, yung inaarkila. 250 ang isa. Kung sasakay kami, magkano lahat? 2.5. 10 kami, 10 ba kami? Basta ganun 2.5 daw. Kung yung 2.5 na yun ay kakain na lang namin, bibili na lang kami ng pagkain, bibili na ng alak. Masaya pa yung mga kasama namin. Diba? Nagpandong na nga ako at medyo mainit pa yan. Mga 4 pa yan, medyo mainit-init pa ng konti. Medyo mahangin-hangin naman pero okay din lang. Dahil masarap din naman sa pakiramdam ang hangin. Hangin na mainit-init. Nakarating na nga kami sa aming cottage. Hello Kitty. So guys, pagdating namin dito, mayroong basurang nakatambak. Grabe naman ang sinundan namin dito. Hindi man lang naglinis. Mayroong nakabalot sa plastic, mayroong nakakalat. Dito lang yan sa kabilang mesa. Dito sa maliit. Pero doon kami sa malaki. Kasi doon malinis. Pinaglalapag agad namin ang aming mga daladalang bitbitin, mga nabitbit na yung pagkain, inumin. At meron pa bang babaeng nakichismis dyan, meron lang nag-iwan, wala naman. So ayan, pagdating dyan ay nagtagay-tagay na kaagad. No! Kasi hapon na rin yan. Medyo masarap mga dito hangin, ma-fresh po ang hangin. At nag-picture-picture muna kami dyan. Inaabot-abutan na muna namin ang mga kapaligiran. Ayan, napakaganda kasi lalo na pagkalubog ng araw. Ayan, ang ganda ng sunset. Pero pagdating ng hapon, lalong bumababa yung tubig, lalong nagdulutay. At naligo na nga kami dyan kasi napakainit ng dagat. Masarap talaga guys pag mainit ng dagat pag hapon na. O kaya pag maulan, pag naligo ka ng maulan, mainit ang dagat. Subukan nyo guys maligo ng maulan, mainit ang dagat. Ayan, nagpicture na nga ako ng asawa kong negro. Ayan na siya. At nagbuhat pa ng bato si Jomar. Pagdating na nga ng gabi, siguro mga 7 na yan, ay napasya na kami umuwi. Dahil madilim na, hindi naman long lasting ang aming mga cellphone para makapag-ilaw kami. At nga na nga ay naglalakad na nga kami po. Ang isa namin kasama naman dyan ay nagpapaalam na umuwi kasi meron pa siyang trabaho. Okay din lang naman syempre support sa mga naghahanap buhay. Hindi yan laging hanap patay. So yan. Pero pinakain muna namin sila bago umalis. Kasi mahirap din ang bibiyahin ng hindi pa kumakain. After nga namin kumain, after ng lahat-lahat, ang iba ay natulog na at tinuloy na naman nila dito ang pag-iinom sa loob. Mga lasing na nga ang mga yan ay pagdating dito, inom pa rin. At ako naman ay nakikain dyan, nakipulutan, nakichismisan, basta lahat na. Kasi isa lang naman kaming kwarto, dalawa yung kama namin, isa yung double decks, isa yung single. Tapos meron pang wala pa lang yung isang kama. Meron diyan isang kutsyon na lang na ilalatag. Pagdating naman umaga ay biglang umulan, makulimari pa rin ang panahon. At naligo nga kami dyan hanggang tanghali, alas 12 na kami umahon. Pagdating naman ng hapon ay agad naman kami nagayak pa uwi.
at binabagtas namin ang kahabaan ng Nasugbu, Batangas. Ang ganda talaga ng Batangas, hindi nakakasawang puntahan. Pag ako talaga nagkaroon ng maraming pera, bibili talaga ako ng property dito sa Batangas, Charis. So, andito na nga kami sa Kevyang Tunnel dahil nasugbo nga kami dumaan. Siyempre, dadaanan namin ang Kevyang Tunnel. Hindi lang pala isang beses, dalawang beses kami dumaan dito. Kasi tapos pupunta kayo ng Batangas or Nasugbo, ay madadaanan nyo talaga ito. Napakaganda talaga dito dumaan at dinadayo din ito ng maraming tao pag pupunta ka dito ng Batangas. Naghintay nga kami dito ng almost 30 minutes kasi yung isa naming kasamahan, sabi ko nga, ay nahiwalay sa amin. Sabi nga nila, hintayin daw namin sila. So, naghintay muna kami dyan ng mga 30 minutes. Pero, padami ng mga tao, siksika na sa parking. Hindi mo naman pwedeng mag-park ka dun sa malayo. Hindi mo na makikita yung kagandahan ng Kevyang Tunnel. Maya nga lang, after namin mag-picture, nag-individual na kami mag-picture, ay nagkayak naman kami para makaalis na. At yun lang, bye-bye!